impeachment. Yung mga pro-ERAP noong impeachment trial sa Senado, they were punished during the next midterm election. So may ano yun naiisip din ng mga senador yun. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful.
Lawson. Amoy nakaka-joyful! Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hit. Pilipinas ang oras, 8 minutes after 7 p.m. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Good evening Metro at Mega Manila. Ngayon ay huling Sabado na ng buwan ng Hunyo. At akalain mo nga naman, patapos na agad. Hindi naman, halfway through na tayo ngayon ng taong 2026. Parang kailan lang pinag-uusapan natin paano ba maa-achieve ng tama yung ating mga New Year's resolution.
'Diba? Pinag-uusapan natin paano ba natin gagawing productive yung pag-uumpisa ng pagsisimula ng taong 2026. Tapos ito na ngayon, malapit na matapos ang June. Mag-July na. Ba, konting kembot na lang at tatanggap na ulit tayo ng bonuses. At ready na naman ulit tayong kumain ng napakarami dahil sa kaliwat ka ng mga handaan mula sa mga year-end parties, dinner with your friends, at of course yung pagdiriwang natin ng New Year's Eve. Pero may iba ako sa nakalipas na mga buwan, especially doon sa yung mga bagong pasok pa lamang sa kanilang trabaho or kakalipat lamang sa kanilang kakalipat lang nila ng trabaho ngayong taon. Kamusta ba yung inyong pagtatrabaho? Nakapag-adjust na ba kayo sa behavior, sa mga ugali ng inyong mga kasamahan? Nakilala nyo na ba sila ng lubusan? Doon sa mga stay strong sa kanilang mga work, taon na ang binibilang sa kanilang, taon na yung kanilang nagugol sa kanilang pagtatrabaho. Ano na bang bansag sa inyo ng inyong mga colleague? Di ba sa trabaho, normal lang naman yon, yung may label, di ba? Yung nililabel lang tayo, binabansagan. Yung ganong label. Di ba nariyan yung may mga workmate tayo na nonchalant lang, tahimik lang sila dyan sa isang tabi, pero nagtatrabaho naman sila ng maayos. Nandyan yung taga-HR na kinatatakutan ng lahat. Meron din namang taga-HR din, pero siya yung HR employee na pagkukwentuhan mo, 'di ba, ng yung mga sama ng loob, or hindi siya yung kumbaga taga-HR na hindi ka matatakot mag-open up or magsumbong, 'di ba? Meron din diyan yung mga kalad-karen na mga katrabaho. Sila yung mga nagiging ka-close natin, 'di ba, sa overtime, 'di ba? Kapag matagal na tayo sa ating pagtatrabaho, sila yung mga nakakwentuhan natin, sila yung mga madalas nating inaaya sa cafeteria o kaya naaya natin lumabas para bumili ng kape. Meron din diyan yung maingay all the time. Parang hindi na uubusan ng enerhiya kahit na 9 hours o higit pa yung kanilang trabaho. Meron din dyan yung napakasipag magbaon. Yung tipong inaabangan natin kung ano yung baon nila o ano yung ulam nila for this day. Minsan pa nga tama na hinuhulaan na natin, di ba? Minsan masaya pa tayo kapag tama yung hula natin kung anong ulam nila. At of course, nandyan din naman yung mga hindi natin trip, di ba? Yung mga tao na hindi natin kaugali o hindi natin kasundo. Minsan nagka-clash yung mga idea. Kaya minsan nalalabelan natin sila as someone na bossy. O kaya tinatawag natin sila, siguro sila yung bida-bida. Ganyan. Diba? Iba-iba yan eh. Minsan positive yung bansag natin sa kanila. Minsan negative yung label. Minsan naman both. Diba? Parang balance lang. And I think wala namang masama doon. Kasi nakadepende talaga yan sa kung paano natin sila nakikita. Ayan, nakadepende yan sa kung paano nila tayo pakitunguhan, nakadepende din sa kung paano nila tayo kausapin, 'di ba? Sa araw-araw na ating pagtatrabaho. Diyan nag-uumpisa kung ano ba yung bansag natin sa kanila, ano yung paano natin sila labelan sa buhay natin. Pero minsan, kapag label na lang ang lagi nating nakikita, nakakalimutan natin na may kwento pala sa likod. 'Di ba? Dahil bago naman sila naging empleyado, bago tayo naging supervisor o bago natin sila maging boss, bago tayo naging breadwinner, bago tayo naging provider sa ating mga mahal sa buhay, may sarili muna tayong pangalan, 'di ba? Bago tayo pumasok sa trabahong ito, meron tayong pangarap, 'di ba? May mga bagay tayong kinatatakutan, may mga bagay tayong gustong ipaglaban. At siguro may lugar din tayong hinahanap na para sa atin. At ngayong gabi gusto ko nating pag-usapan hindi lamang yung
mismong trabaho, kundi yung isa pang bagay na minsan kasabay natin siyang hinahanap habang naghahanap buhay. Yung pakiramdam na may lugar kang kinabibilangan. Welcome ho sa ating programang nakikinig sa bawat kwento ng mga manggagawang Pilipino at sumisilip sa buhay sa likod ng bawat hanap buhay. Ito po ang programang Hanap Buhay Diaries at ako po ang inyong makakasama. Ito po si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras na natin, 7:14. Napansin niyo po ba na halos lahat, actually lahat naman talaga sige, wag natin i-generalize. Halos lahat. Meron tayong work version ng ating sarili, di ba? Kumbaga, iba yung kilos natin kapag nasa trabaho tayo versus sa sarili natin kapag kasama lang natin yung family natin. O kaya kapag mag-isa lang tayo. Or kapag kasama natin yung isang specific na circle of friends. Diba? Pagdating sa trabaho, meron tayong mga workmate na very jolly kasama, lagi sila nakangiti. Pero hindi natin alam na pag-uwi nila, tahimik pala sila. Meron tayong mga nakakasalamuhan na parang sobrang confident nila. Lalo kapag may presentation, sobrang galing nila magsalita sa harap ng mga kliyente. Pero hindi natin alam kung ano ba yung klase ng preparasyon, yung pinagdadaanan nila. Kung gaano sila kakaba deep inside. Kung paano nila kinokondisyon yung sarili nila. Meron naman dyan yung komedyante, di ba, sa ating grupo. Yung laging nagpapatawa sa atin. Pero mag-isa lang sila sa buhay. Diba? Marami pala silang iniisip. And normal lang ho yun. Parte yun ng pagiging professional. Diba? Kumbaga nag-a-adjust tayo. Depende dun sa kung sino man yung nakakasama natin. Kasi hindi naman lahat ng talagang nararamdaman natin, yung mga dalahin natin sa buhay, kailangan natin bitbitin pagdating sa opisina. Pero minsan, may mga pagkakataon bahagi pa rin kasi siya ng ating mga sarili. At na bagamat hindi natin ito ipinapakita, hindi dahil nahihiya tayo, hindi dahil may mali, kundi dahil gusto mo na nating malaman. May gusto tayong unawain, may gusto tayong maramdaman. Safe ba rito? Am I comfortable enough para makapagkwento, magsalita? Diba? Belong ba ako rito para may express ko yung aking sarili? Diba? Paano kapag nagkamali ako, paano kaya nila ito i-handle? Magiging pasensyoso kaya sila sa akin, katulad nung pagiging pasensyoso nila sa iba? Lalo dun sa mga kaklose nila at matagalan nilang nakakasama sa trabaho? Yan yung mga tanong natin, 'di ba? Bago tayo magpakilala. Sa totoo lang, hindi lang naman ito tungkol sa iisang tao o group of people. May mga empleyado na kumbaga nahihiya sila, 'di ba? For example, ayaw nilang magsabi na hirap na pala sila sa buhay, 'di ba? Hirap sila sa pagbabayad ng kanilang renta. May mga working student na ayaw nilang ipaalam na talagang naghabol lang sila, munti ka na sila malit kasi naghabol sila sa klase, and may bukod pa siyang problema kasi may na-miss siyang deadline sa kanyang school. May mga breadwinner na ayaw naman nilang ipakita na wala na pala silang ipon. May mga bagong empleyado na pilit na kumbaga minomodulate nila yung boses nila. Gusto nila kapita-pitagan yung paraan ng kanilang pagsasalita kasi ayaw nilang marinig ng kasamahan nila yung punto na meron sila kasi hindi sila galing o lumaki sa Metro Manila. Diba? Lahat tayo may bahagi ng ating mga sarili, yung identity natin, yung personality natin na dahan-dahan lang natin silang ipinapakilala. Hindi dahil takot tayo, Of course, understood yun na nahihiya tayo. Alam naman natin na hindi lahat parang kumbaga very welcoming, lalo sa mga bagong empleyado. So, may tendency na parang nagiging tahimik lang talaga tayo sa umpisa. Diba? Ganyan din naman talaga yung pagkakakilala natin sa mga tao, diba?
Before, hindi natin sila nakikilala lang ng isang buong araw lang. Hindi naman natin sila nakikilala ng kung paano lang sila labelan nung kanilang mga dati nang nakasama. At hindi natin dinidefine yung kanilang buong pagkatao base doon sa ating first impression sa kanila. Kasi mas nakikilala natin sila habang tumatagal yung pagsasama ninyo sa trabaho, 'di ba? Kaya siguro minsan may mga kaya 'di ba minsan nakakatawa pag-usapan, ano ba yung first impression? Kasi minsan sobrang layo siya doon sa kung paano na natin sila nakilala after some time. Diba? May mga misconception tayo towards doon sa mga kasamahan natin. At siguro dito po pumapasok yung tanong. Saan ka ba nabibilang? Kapag pagod ka na, sino yung una mong kinakausap? Kapag may good news kang natanggap, sino yung una mong mini-message? Or paano kaya kapag gusto mo lang mag-chill, gusto mong magsaya, gusto mong tumawa? Sino yung unang tao na hinahanap mo? Diba? Nakakatawang isipin na ang dami nating nakakasalamuha, ang dami nating nagiging ka-close, di ba? Nagkakaroon pa nga ng attachment, paminsan-minsan, nagkakaroon tayo ng sepangs, kung tawagin, yung separation anxiety, kapag nag-get together tapos mag-uuwian na. Pero yung mga taong ito, hindi naman sila yung kadugo natin. Diba? May mga boss tayo, may mga supervisor tayo na naging mentor na natin sila. May mga katrabaho tayo na naging best friend na natin. May mga boardmate na parang kapatid na yung turing natin sa kanila. Mga dating kaopisino na kahit matagal na sila nag-resign hanggang ngayon, hindi pa rin putol yung komunikasyon. O kahit bihira man kayong mag-usap via online messaging application, pero nandun pa rin yung friendship, di ba? Kasama pa rin natin sila sa ating achievements o kapag may problema tayo, randomly na kapag message at nakakakwentuhan pa rin natin sila. So ganun ho nade-develop kapag matagal ho kayong magkakasama at matagal nyo nang nakilala yung isa't isa. Kaya nga siguro madalas nating naririnig, 'di ba, yung term na work family. Minsan, parang biro-biroan lang siya kasi nga, 'di ba, minsan branding daw na kapag pag narinig mo daw na sinasabi doon sa pinagtatrabaho mo na pamilya tayo rito. Ayan. Tumakbo ka na raw kasi toxic daw yung work culture. Pero minsan totoo, 'di ba? Totoo naman na pamilya talaga yung turing nyo sa isa't isa. Kasi dahil na din sa tagal ng pagsasama ninyo sa trabaho, 'di ba? Lumalalim yung pagkakaunawa ninyo sa isa't isa, 'di ba? Sa mga nakakasama ninyo. May mga tao tayong nakikilala over time na bagamat hindi natin sila nakaka-close pero from time to time nakakasalubong ninyo sa lobby, sa cafeteria. Kahit hindi nyo sila kilala talaga ng lubusan. Diba? Kung minsan sila din yung nagiging dahilan kung bakit may motivation tayong pumasok sa ating trabaho kahit mahirap yung mga trabaho, yung workload, 'di ba, mabigat. And totoo naman na ang goal natin ay magkaroon ng comfortable life. Pero hindi lang dahil sa sweldo kasi kung hindi dahil alam mong may mga taong happy sa presensya mo kapag nagkikita ulit kayo sa work. Hindi tayo pare-pareho hindi pare-pareho yung kwento ng bawat tao. May ilan na lumayo sa kanilang mga mahal sa buhay para magtrabaho. May ilan na kailangan nilang umalis sa kanilang kinalakihang probinsya kasi kailangan nilang abutin yung pangarap nila sa buhay. Meron namang iba na hindi ganun kaganda yung kanilang dynamic sa kanilang pamilya. Merong hindi pagkakaunawaan sa bahay kaya kinailangan na nilang umalis. Diba? Kasi kailangan nilang i-prioritize yung kanilang sarili, yung kanilang mental health. Meron namang iba na hindi pa rin nila tanggap kung sino ba sila o hindi pa nila lubusang kilala yung kanilang mga sarili. At hindi madaling pagdaanan yung lahat ng yon. Diba? Lahat yan may kanya-kanyang hirap. Pero kasi kapag nawalan ng lugar ang isang tao,
ang natural reaction dito maghahanap siya ng panibago niyang matatawag na tahanan. Hahanapin niya yung lugar kung saan siya belong, di ba? Figuratively at literally. Minsan yung inuupahang apartment, minsan kahit okay naman yung kanyang trabaho pero hindi niya maramdaman yung belongingness, di ba? Aalis at aalis pa rin yan. Minsan sa isang grupo na magkakaibigang sabay-sabay kayo ng pangarap pero over time di mo mamamalayan magkakaiba na pala kayo ng tinatahak, di ba? So doon natin nare-realize na hindi naman pala lahat ng pamilya dahil lang pareho kayo ng apelyido. Diba? Pareho kayo magkakadugo. May mga tao na wala namang obligasyong tulungan ka pero still sila yung unang dumadating sa panahon na ikaw yung nangangailangan. May mga tao na hindi mo kadugo pero sila yung unang magtatanong sa'yo kung okay ka lang ba? Kamusta ka na? Ano na bang bago sa'yo? May problema ka ba? Tara, labas tayo, kain tayo. Pagkwentuhan natin yan over coffee. Diba? Sa panahon ngayon, napakahalaga nung tanong na yon, diba? Sa dami ng responsibilidad, sa dami ng deadlines na tinatrabaho natin, yung mga expectation, minsan unrealistic pa nga. Kailangan talaga natin ng someone na nagsasabi sa atin or nagre-remind sa atin na okay lang yan, na nandyan lang sila. Diba? Alam nyo, kapag pinag-uusapan natin yung hanap buhay, syempre unang-una dyang pumapasok sa ating isipan yung income, sweldo, promotion, overtime, ano ba yung mga benefits, leave credits, ano pa ba? Maraming pumapasok sa atin, pumapasok sa ating isipan. Pero siguro may isa pang bagay na ibinibigay yung trabaho. May mga perks pa rin tayo nakukuha sa trabaho na hindi nakasulat sa kontrata. Yan yung mga tao na nakikilala natin at nakakasama natin. Diba? May mga taong ipinaparamdam sa atin na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. Diba? May mga tao na nagpapaalala sa atin na mahalaga tayo. Diba? May ambag tayo sa kanilang buhay. Hindi tayo parang halaman lang sa gilid. May mga tao na hindi tayo kilala noon, pero ngayon, diba, bahagi na tayo ng kanilang yung mga mahalagang chapter sa kanilang buhay. So, yun din siguro yung dahilan kung bakit mahalaga yung respeto, yung ma-earn natin yung respect ng isa't isa. Yan yung perks na wala sa kontra. Kasi syempre, along the way, hindi lang naman yung memories na makukuha mo from your friends or yung mga katrabaho mo na overtime, naging best friend mo na may mga lessons din yan, diba? Doon sa bawat challenges na kakaharapin nyo both. Ayan, yan yung mga lessons. May mga lesson kayo na makukuha. Diba? Hindi naman natin kailangan maintindihan yung lahat tungkol sa isa't isa. Pero, inuumpisahan siya sa paggalang, diba? Yung respect, sa pakikinig, sa pagbibigay ng espasyo. Kasi minsan, yun enough na yun para sa iba. Enough na yung may space para sa kanila. Na maramdaman nila na kasama sila, na belong sila. So ayan, matatapos na po ang buwan ng June. Marami na po tayong napagdaanan, marami na po tayong nakilalang mga tao sa buhay natin. Iba't ibang kwento na yung narinig natin at iba't ibang pananaw na yung natutunan natin mula sa iba. At siguro may isang bagay na pwede tayong mapagkasunduan, ano? Mas magaan ang buhay kapag may lugar kang alam mong pwede kang umuwi. Hindi lang yung literal na bahay kundi lugar, komunidad. Diba? Institusyon, trabaho, yung mga tao. Mga taong tatanggap sa'yo hindi dahil perfect ka, kasi wala namang taong perfecto, kundi tatanggapin ka dahil ikaw ka.
meron kang ganong tao sa buhay mo, kung may ganyang kang kakilala o kasamahan, katrabaho, kaibigan, mentor, o kapitbahay, kahit sino man, 'di ba? Na naging sandigan mo sa panahon na kailangan mo ng kasama. Baka magandang pagkakataon ngayong weekend, kamustahin mo sila at magsabi ka ng thank you, salamat, 'di ba? Dahil minsan hindi lang pala tayo naghahanap buhay, naghahanap din tayo ng lugar kung saan tayo nabibila. At yan na ho ang kabuuan ng ating kwentuhan ngayong Sabado ng gabi. Dito pa rin sa programang nakikinig sa bawat kwento ng mga manggagawang Pilipino at sumisilip sa likod ng buhay ng bawat hanap buhay. Muli, ito po si Kyle Bulyas at ito po ang programang Hanap Buhay Diaries. Maraming salamat po sa mga tumambay sa ating Facebook Live. Ayan, good evening kay Mr. Hans, kay Tin Rivera, ang ating classmate. Good evening. At kay Anthony Abrenica, kay Miggy Faliervilla. Ayan, good evening po, DZRH News. MBC Family, kay Dariel Bert Aruira. Ayan. Pabati daw ng congratulations si Dolores Sanchez ng Brooks Point, Palawan. Siya daw ang kauna-unahang kandidata ng Mutya ng Palawan. Ayan. At happy 77th founding anniversary ng Brooks Point. Uy, wala ba tayo dyan? Ayan, good evening po kay Margarita Guevara at kay, bati na natin sila. Kay Ma'am Teresita Atienza at kay Ate Beth Graham, mga avid listeners natin sa ating YouTube Live. Anyway, yan ho ang kabuuan again ng ating programa. Susunod na po ang Lunas. Makakasama nyo naman po dyan si Elanie Bensal. At mamaya ho, alas 9 ng gabi sa programang Sapul Sabado, ako pa rin po ang inyong makakasama dyan. In the meantime, magpapaalam na ho kami. Oras ho natin. Eksakto yung punto, alas 7:30 ng gabi. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay